Hindi nyo in-advance to. Okay, React fundamentals. React fundamentals. Build interactive React application using state, events, and hooks. Yan. Yan. State, event handling, conditional rendering, list, form, and uh, use state and use effect. Yung main goal lang naman dyan is makapag-build ng isang interactive React application. Okay, kahit walang database Okay. Unlike kasi dati na kapag gumagawa tayo ng HTML at simpleng JavaScript, no? Mano-mano yung pinapalitan yung mga text, mga elements, okay? So masyadong lumalaki yung application. Dito kasi kay React, ah, isang lapag mo lang sa elements, okay? I-render na niya yan ng ng buong system niya. Okay? Parang ganito, may ginawa na akong yan, may ginawa na akong sample. So isa-isahin muna natin. So unahin natin si state. Okay, state, no? A component's private or changing memory. So state is data a component owns and can update over time. Whenever state changes, okay, React re-renders and the component to show the new value. Paano ba nangyayari yan? So sa normal programming, kung may variable kang let count equal 0, tapos ginawa mong count is equal to 1, okay? So, walang pakialam yung screen mo doon. Okay, hindi niya ito i-update. So, sa React, kung ginagamit natin si state para magsilbing private changing memory ng isang component. Okay? Kasi yan yung data na pag-aari ng isang component at pwede niyang i-update over time. Okay? Ang state ay dinedeclare gamit ang use state hook. Kaya ang pinaka-importanting rule yang dyan na hindi pwedeng kalimutan is whenever state changes, okay, yan, React renders the component to show the new value.
No, hindi kailangan i-force ang browser na mag-refresh. Pero si React na ang bahala. Parang dito sa ginawa ko na example, siyempre bago nyo magamit si state, kailangan nyo muna i-import. Okay? Kasi dyan kinukuha ang useState hook mula sa React library. Then, ang useState ay dito nangyayari. Yan. Okay, state variable, name, then setter function to set name, then initial value niya is blank, blank lang. Kasi yung yan magta-type si user. Ganun din sa baba, course, yan, year, set error, show, set port. So, kailangan kasi matandaan ni React na ang mga values na yan sa pagitan ng renders. Ang renders ay ito yung mga blanco na yan. Kasi kung plain variable lang, bawa kung ganito ang ilalagay, let name, ganyan lang. Mawawala lang din yung value niyan. Hindi niya natanggapin yan. Kasi babalik at babalik lang sa umpisa yan. Sa useState, persistent kasi ang value. Hanggang sa baguhin mo siya gamit ang setter function, which is ito. Set name, set course, set year. Okay, ganyan lang siya. Dito yan. Okay, kung i-type mo dyan. Piliin mo dyan. Okay, next. Event handling, responding to what the user does. Meron tatlo dyan. On click, on change, on submit. Okay. Dito sa ginawa natin, sa ginawa ko na ang event handling ay matatagpuan sa saan? Anyone? Ang matatagpuan ang event handling?
So, ang event handling ay lagi yan nakadikit sa button. Okay? Nakadikit lagi yan sa button. On submit. On click. Okay? Ang dito, pag clinic natin tong add student, lalabas yung form. Parang ganyan. On click, then set shown form, then show form. Ganyan ginagamit si event handling. Event handler para sa click event. Okay? Pag pinindot ni user ang button, tatakbo yung function niya, then lalabas yung form. Then yung form ay negation. Okay? Kung true ang current value, gagawing false. Okay? Kung false naman ang value, gagawing true. So, ganun lang ang sistema doon. Binabaliktad lang niya yung value. So, yun yung tinatawag na toggle pattern. Okay? Then, meron dyan on change. Yan. So, yung on change, event handler din na nakadepende yan kung anong itatype ni user. Okay? Kung meron kayo nakikita letter E dyan, so, ang ibig sabihin niyan ay event object. Tsaka itong e.target value. Yan. Yun yung ginagamit para i-update yung name state real time. Parang ganito. Ayan, magka-type ka lang. Sample. So, ganun din kay course. So, anong year? Ito kasi naka-hard-coded na to. Then yung mga nandito, hard-coded to. Ulit tayo drop down. So, parehong pattern lang, pero iba-iba ang na-state at na-update niya. Okay, pag pinindot ko to, dapat ma-add to dito. Pero pag ni-refresh natin to, wala na yan. Kasi temporary database lang siya. Okay. Ito kasi naka-hard code na to. Yan. Pwede nating alisin. Pwede na rin mag-add. Natin doon. Pero hindi siya ma-add dito sa may sa may hard code. So, ganun si event
event handling. Okay, sa button lang siya nakafocus. Next natin is yung conditional rendering. Hindi ko na show yung PowerPoint. Dito sa ginawa ko, meron din tong conditional rendering. Yan. Sa button pa rin to. So itong rendering na to is tinatawag na ternary uh, conditional rendering. Okay. Nakadepende sa boolean value ng show form. Kung magbabago ang text, okay, nakita nyo naman sa button kanina. Okay, pinindot to, di ba, nag-iba? So ito na yung function na yun. Show form, pag nilabas ng form, cancel. Cancel yung magiging button. Okay, pag pinindot yung cancel, add student naman. So ganun si conditional rendering. Okay. Pati yung class name, may conditional din. So, yan yung nag-iiba ng kulay. Nag-iiba ng outline. May nakadepende na sa inyo na yun. Kung anong itsura ng appearance ng button nyo. Pag pinindot, pag hindi. Then, meron ding on submit. Ito, form on submit. So, yan ay isang end operator na pattern ng conditional rendering. Okay? Kung ang show form ay true, tuloy nyo to. Yan, input, text, placeholder. Ito pwede naman ting maging placeholder na lang. Pero ginawa kong drop down. Okay? Kung ang show form naman ay false, so i-skip nito itong function na to. Hanggang dyan kay save button. Okay? Let's
Nagets ba? Then last, merong ah, error. So, set error. So, parang ano na to, validation na niya. Add student. So, pag click natin tong save student, may lalabas na error. Name and course are required. Pare. Pwede natin baguhin to. So, parehong end operator. Okay? Kung may laman ng error string, yan, kagaya niyan, hindi blanco. So, ilalabas niya yan. So, kapag blanco, siyempre, wala siya ilalabas. Kasi blanco yung nilagay mo dun sa message eh. Set error eh. Hindi siya magpo-proceed. Ganun pa rin, hindi rin siya magpo-proceed. Okay. Next is forms. Forms and control component. Dito sa system, alam niyo naman yung form. Form, ito na yun. Pero, ito ang tinatawag na controlled inputs. Okay? Tatlong bagay na ginagawa niyan sa isang input na control. So, una is itong value name. Okay? So, ang laman ng box ay literal na galing sa React state. Hindi siya mismo galing sa browser. And on change, okay? Kapag sinave natin, so nagbabago yung value. Yan yung result. So, ang result, isa na siyang student card component. Or kasama na siya sa student list. So, maglagay nga tayo dito. Gawa tayo ng pangalan. Parang wala si Rodsyo. Ang
niya sa student base. Eh, ganun din yung ganun din yung sa course, then yung sa drop down. Parehong control yan, pero nasa isang forms lang siya. Dito sa ginawa ko ay wala siyang list. Okay? Kasi yung list, wala siya dito sa add student form na component natin. Kasi ang component niya yan, isang form lang, isa lang ang trabaho niya. Okay? Ang kumuha ng data, mag-validate, at i-display. Yung list na hinahanap natin ay ito. Hard-coded siya. Nakikita nyo nandiyan yung pangalan ni Rog, pero wala siya dito. Ito kasi yung hard-coded eh. Unless kung idadagdag natin siya dito. Kahit i-refresh natin, hindi na mawawala yung pangalan niya kasi kasama yun sa hard-coded na data. Kung alisin natin yan, pag refresh to, ito mawawala na ulit. Kasi temporary data lang naman yung ina-add natin dito. Okay. Then last is yung uh, React hooks, yung use state and use effect. Wala dito yun. Wala yung React hooks dyan. Yung binanggit ko kanina na use state tsaka use effect. So, para magamit yung dalawa na yun na yung kinakailangan natin ng database. Okay? So, bago lumabas ang hooks, yung mga function components ay pang-display lang yung mga ginawa ko. Okay? Si use state kasi ang magdadagdag ng uh, local storage sa component.
Use effect naman, ginagamit para sa effects. Okay? Yan yung mga trabaho na sa labas mismo ng pagre-render ng screen. Tulad ng pagkuha ng data mula sa ibang server, fetching. So, runs after the DOM update, not during render. Gumagamit din si use effect ng dependency array para makontrol kung kailan siya dapat mag-render. Then, babalik siya para sa cleanup function. Gamit tayo ng use effect, pero aalisin na natin sa hard-coded na data na ito. Kasi yung data is ipipetch na natin sa database mismo. Okay? Gets? Sabi sa inyo, mabilis lang. Meron tayong existing project na ginawa, diba? Bukod niya dito. Meron lang pinagawa sa inyo nun, diba? Now, yung student card, diba student card yan? Ilang component yun? Ilang .jsx yun? Tatlo? Tatlo po, sir. Navbar, footer, tsaka student card. Yes po. Okay. Para sa activity, i-check ko na lang. Para maintindihan yung instruction. Pero bigay ko na rin yung yung student card nyo, .jsx, dapat ayan yung parang pinaka main dashboard mo. Ang activity nyo ay gagawa pa kayo ng isang component. Ang laman ng component na yon ay plugin model. Add lang kayo. Ay, mali. Plugin model.json. So, login model nyo, sign in, sign out. Then nakakapag-type.
pinindot yung login, dapat magdadirect siya sa student card. Okay? Pero may twist. Ito ang twist. Yan. Gets niya. Ito pa. Nagawa yung panibagong model, which is yung login button. Dapat nakakapag-type. Password dapat hindi nakikita. Try nyo lang kung kaya nyo. Yung pag pinindot yung login, direct dapat siya doon sa student card. Okay? Question. Question. OBS, okay na. Kasi pwede nyo pagsabayin na PC nyo, then mukha nyo. Set up ka na ng camera. Connect mo na sa OBS. So sir, yung output sir, video. Yes. Okay lang naka time-lapse pero hindi yung sobrang bilis. Okay? Para maiksi lang yung yung video. Then sa dulong part, iraran nyo yun. Iraran nyo yung model. Then may kita din dapat sa video. Sir, tanong lang po regarding po sa
mismong video, raw footage lang po ba siya? Oo, kahit roll footage lang. Wala Okay po. naman yung makakita niyan. Noted po. Thank you po. Ayun na. Send ko yung link ng G-Drive. Pwede rin naman kayong mag-record. Bakit? Tayo nyo lang yung cellphone nyo dyan. Mag-code lang kayo. Basta nakikita ko yung ginagawa nyo. Pero ang magandang pang-record talaga, OBS. Sorry tayo guys. Thumbs up pag okay na. Sige, open cam kayo. Chat lang ako. Ko lang po. Kung yung sa student card po ba namin is the same po as sa inyo po or yung gagamitin po Hindi, namin kahit yung yung ginawa po namin dati. before. Sige po, thank you po. Open cam, open cam. Uniform ka Montoya. Matik, Record ba yan kay ma'am? di naman. Okay na, sige. Thank you. Ingat kayo. Great Thank you, chat sir. ako sa'yo. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.